Diyos. Pero maaari kang maging perfecto sa paningin ng Panginoon. At ang magtuturo naman sa iyo nun ang Panginoon. Hindi naman masama yun, bakit ka lalapit? Diba? Kung alam mo hindi makakabuti sa pananampalataya mo at hindi ka lalago, bakit mo gagawin? Diba? Nahilalan mo, pag mayroon kang nagawang pagkakamali, parang nahihiya ka na, ayaw mo munang tumayo, pastor, kasi hindi mo masabi na ito. Diba? Kaya isa pag dinutong ka tayo, pastora natin, nahihiya tayo. Kasi nga, alam natin sa sarili natin na mayroon tayo. Pero ang point, mag-stand ka. Tumayo at tindigan mo yung pananampalataya na mayroon ka. Huwag kang umayon sa takbo ng buhay. Kahanap niya ng kasama. Kasi alam niya lahat ng, alam niya pagka napunta ito sa Diyos, wala akong kasama mag-isa, nakatakot siyang mag-isa eh. Nang kaysa hihilahin ka niya pababa, hihilahin ka na, huwag ka dyan, huwag ka dyan. Dito ka na lang kasi mas masaya sa mundo. Mas masarap sa mundo. Ang sarap gawin ang makasalibutan. Pero sabi niya, pagdating ng panahon, ang sa alalahanin natin mga kapatid, na ang sa mundong ito, pansamantala lang po ang buhay natin. Hindi tayo mananatili sa mundong ito. Pero sa pinakanaman nakakalungkot mga kapatid, mas pinipili ng tao ang sanlibutan. Okay? Hindi naman hinihiling ng Panginoon na isang araw kasalisa sa simbahan. Sa totoo lang, sa loob ng 7 days, isa lang ang hinihingi ng Panginoon. At yung isa na yun, wala pang 1 oras, wala pang 2 oras, hindi mo pa mapagbigyan ng Panginoon. Hindi pa natin mapagbigyan ng Panginoon. Ay ang gusto ng Panginoon, ibalik mo lang sa Kanya lahat ng kabutihan na ginawa niya. Diba? Huwag tayo umayon sa takbo ng mundong ito. Tumayo tayo, tindigan natin yung pagkakilala natin sa Panginoon. Tindigan natin. Huwag mong hayaan na agawin ka ng dyablo sa Panginoon. Sabi sa church, sabi ko, sa totoo lang mga kapatid, wala na sa tayo sa timeline. Wala na tayo sa timeline. Itong nangyaya, itong mundo natin ngayon, itong taon na pumapasok taon-taon, bonus ng Lord to. Bakit? Kasi nga gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Panginoon. Kasi kung titignan ng Panginoon yung timeline na yun, upos, wala na yung timeline na yun, 2000 na, mahigit 2024 na po mga kapatid, wala na tayo sa timeline. Ang bonus ng Lord na buhay pa, may mundo pa tayo ngayon. Pero dahil nakikita ng Panginoon na marami pang pwede baguhin sa mga tao, kasi sobrang tayong minahal ng Panginoon. Huwag mo na hayaan mo na ang mundong ito. Mag-focus ka sa Panginoon. Focus saan ka nakalagay. Kung saan ka inilagay ng Panginoon, doon ka na lang. Okay, mabilis na. Ayan. Alam mo po, magbago na tayo. Sabi na doon, be transformed. Once na naging puso ng Panginoon yung puso mo, naniniwala ako, kaya mo daigin yung masama. Ang daming nakaabang dyan. Paglabas mo ito sa iglesia, maraming magsasabi sa'yo, o maaring pagtatawanan ka. Maaring sabihin sa'yo, bakit ano napapalaan niyo dyan? Pagpasok niyo sa simbahan. At maaring paglabas mo rito sa iglesia ito, parang maging ganun pa, yung kumbaga yung buhay mo ay kaya pa rin ang dati. Ang sabi po ng Panginoon, magbago ka. Magbago tayo ng kaisa. Minsan yung sa mga mananampalataya, maraming mga nadidisappoint sa mga Kristiyano kasi nga, bakit sila lagi nagsisimba yung parang buhay nila, hindi nababago. Pangamura pa rin sila. Diba? Bakit nagsusugal pa rin sila? Bakit naglalasing pa rin sila? Hindi nababago. Pero sabi nga, bilang isang mananampalataya, sabi ko nga, God's holiness. Ang God's holiness dapat nakikita sa atin. Nagbabago dapat. Be transformed. Nagbabago dapat yun. Hindi yung pagdating mo sa labas. Oy, gaya na
sa ganun, marami kang mahikayan. Sa mga dahilan po yan, kaya hindi po nakakahikayat ang mga mananampalataya kasi nga hindi nakikita sa kanila yung buhay bilang isang Kristiyano. Dahil gusto nating maranasan ang buhay na walang hanggan. Yun naman yun di ba? Buhay na walang hanggan. At yung pagmamahal ng Diyos sa atin.